Tatawagan ni Margarita ang anghel na si Vados, ngunit sa kanyang mga pagtawag, hindi ito tumutugon. Ito ay kakaiba dahil hindi sumasagot ang aking kapatid sa aking mga tawag. Kailangan kong personal na bisitahin siya. Agad na magsasabi si Margarita ng balita kay Vermouth tungkol sa nangyari. Sobrang kakaiba ito. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang pagbisita sa ibang mga universe ng walang dahilan, pero sa pagkakataong ito, parang may mahalagang bagay na dapat kong malaman. Umalis silang dalawa mula sa kanilang universe patungo sa Universe 6. Tumagal ito ng halos 10 minuto. Dumating na ang Diyos kasama ang kanyang anghel sa planeta ni Champa. Ano ba ang nangyari dito? Lahat ay sirang-sira na. Mag-uumpisa si Vermouth na sumigaw ng pangalan ni Champa, pero kahit anong sigaw niya, walang sumasagot. Baka naman namatay na si Champa dahil hindi ko na maramdaman ang kanyang presensya, at ang lugar na ito ay parang dumaan sa malaking sakuna. Mukhang mayroong naganap na laban kanina lang. Habang hinahanap ni Margarita ang kanyang kapatid, natagpuan niya ang baston ng kanyang yumaong kapatid. Master Vermouth, nandito ang baston ng aking kapatid, pero hindi ko siya makita. Hindi pwedeng umalis ang isang anghel na wala ang kanyang baston. Ayaw kong mag-isip ng masama, pero baka may pumatay sa kanya sa isang laban. Iyon lang ang magpapaliwanag sa pagkawala ng dalawang iyon. Pero sino ang may kapangyarihan para gawin ito? Ito ang unang beses na may namatay na anghel. Kailangan kong ipag-alam ito sa aking ama. Hindi pwedeng ganito na lang. Hindi ko ito papayagan. Kapag natagpuan ko ang salarin, papatayin ko siya para makapaghiganti ako para sa buhay ng aking kapatid. Ang Diyos na si Vermouth kasama ang anghel na si Margarita ay pupunta sa palasyo ni Zeno Sama. Dahil hindi nila maipaliwanag kung ano ang nangyari, pagdating nila, pinigilan sila ng mga gwardya. Ano ba ang ginagawa niyo dito? Para makapasok dito, kailangan mo ng espesyal na pahintulot mula sa dakilang si Zeno Sama. Hindi na mahalaga yun ngayon, kailangan kong makausap ang aking ama. May kailangan akong sabihin sa kanya. Si Daishin Kan, ay napansin ang kaguluhan, ay dumating siya ng hindi sinasabihan. Ama, may kailangan akong ipag-alam sa iyo. Hindi mo na kailangang magsalita, anak. Naramdaman ko rin ito. Nawala ang isa sa aking mga mahal na anak. Sinubukan kong gamitin ang aking kapangyarihan, para makita kung ano ang nangyari sa planeta ng Diyos na si Champa. Pero hindi ko makita kung sino ang gumawa. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Kapag natagpuan mo ang salarin, pindutin mo itong button para tawagin ako. Agad akong darating. Si Daishin Kan ay binato ang espesyal na button kay Margarita. Kasama niya ang Diyos si Vermouth, at sila ay umalis sa palasyo ni Zeno Sama. Samantala, sa Earth, dumating sina Goku at Gohan at nakabuo sila ng malaking butas sa lupa sa kanilang pagbagsak. Ang pagdating ng dalawang ito ay nagdulot ng malakas na pagyanig sa buong planeta. Ang lugar na ito ay hindi gaanong nagbago sa loob ng 3 taon. Si Krillin, na kasalukuyang nagte-training, ay naramdaman ang malakas na ki ng dalawang ito. Sino nga ba ang dalawang ito? Ramdam ko na may napakalaking antas ng kapangyarihan sila. Pero matagal na panahon na ang nakalipas, maraming mandirigma ang nawalan ng buhay, dahil sa hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos na si Bills, pero bakit may nararamdaman pa rin akong 2 tao na napakalakas, kailangan ko silang puntahan para tingnan kung sino sila. Pumunta si Krillin sa eksena at nagulat siya ng sobra. Hindi pwedeng totoo ito. Buhay pa rin kayo. Akala ko ay namatay na kayo. Hi Krillin, matagal na rin tayong hindi nagkita. Maraming taon na ang nakalipas mula nang huling magkita tayo. Kailangan kong sabihin sa inyo ang isang importanteng bagay. Bakit ganto? Sinusubukan kong hanapin ang ki ng mga iba nating kaibigan, pero bakit hindi ko sila nararamdaman? Goku at Gohan, marahil ang balitang ito ay makakaapekto sa inyo ng malaki. Pero kailangan kong sabihin sa inyo. 3 taon na ang nakaraan, nalaman namin na si Mr. Bills, ang isa sa mga may sala sa inyong kamatayan. Kaya binigyan niya kami ng babala. Kung gagawa kami ng anumang bagay na maaaring makasama sa kanya sa hinaharap, kami ay magbabayad ng aming mga buhay. Lahat kami ay napuno ng takot. Pero matapos ang 6 na buwan ng pagsasanay, nagpasya kaming harapin siya ng sama-sama. Isang flashback ang mangyayari, ikaw pala ang may sala sa pagkamatay ni Kakarot. Huwag kang mag-isip na hindi kami gaganti sa iyong ginawa.
Si Vegeta ay nag-transform bilang Super Saiyan Blue Max, at sinimulan niyang suntukin si Bills. Subalit si Bills ay walang balak magpatalo, at pinahinto ang mga suntok ni Vegeta ng walang kahirap-hirap, kailangan mo ng higit pa doon para talunin ako. Hinawakan ni Bills ang kamay ni Vegeta at binalibag ito sa lupa, at pagkatapos ay binigyan siya ng malakas na sipa sa kanyang ribs na nagpalipad sa kanya. Bagamat malaki ang pinsala na tinanggap ni Vegeta mula kay Bills, bumangon siya muli at naglunsad ng huling atake, at pinakawalan niya ang Final Flash, patungo kay Bills, ngunit sa isang kamay lamang pinalo lang niya para hindi siya tamaan, at agad na sumugod sa harap ni Vegeta, at gamit ang kanyang kamay na nagbabaga, binigyan niya si Vegeta ng malakas na suntok sa kanyang mukha. Sa loob ng ilang segundo, nawalan ng malay si Vegeta, ngunit agad itong bumangon na parang wala lang, pagkatapos lamang ng 3 segundo. Bakit ba siya naging ganyan kalakas? Kahit halos lahat ng aking kapangyarihan ay ginagamit ko na, hindi pa rin ako umuobra sa kanya. Vegeta, mas mabuti pang sumuko ka na. Hindi mo ako kayang talunin. Tama siya, pero kailangan kong patuloy na lumaban. Bigla na lamang, nang handa ng atakihin ni Vegeta si Bills, ang natitirang mga Z-Warrior ay sumugod upang atakihin siya. Ngunit walang kahirap-hirap, iniwan sila ni Bills na labis na sugatan. 6 na buwan na ang nakalipas, nagbigay ako sa iyo ng babala, ngunit kitang-kita ko na hindi ka sumunod. Kailangan kitang bigyan ng mas malalang parusa. Nagsimula si Bills na patayin ang ilang mga Z-Warrior, at nang matira na lamang si Krillin, sinabi ni Vegeta na huminto na siya. Huminto ka na Bills, pakiusap, huwag munang patayin ang iba pa. Hahaha, kung yan ay hinihiling mo sa akin, syempre hindi ko gagawin yan. Bakit hindi natin gawing mas kapana-panabik ang laban na ito? Hinawakan ni Bills ang leeg ni Bulma, gamit ang kanyang kapangyarihan sa isip, ay pinanatili niya ito sa hangin. Bills, huwag mong gawin yan sa asawa ko. Nagbabala na ako sa'yo. Paano kung patayin ko siya, ano ang gagawin mo? Sorry Miss Bulma, papatayin na kita. Hawkeye, sumigaw si Bulma, at ang kanyang katawan ay naglaho na parang abo. Lubos na nagulat si Vegeta nang makita yon, agad siyang mapapaluhod dahil sa nangyari sa kanyang asawa, habang hinahawakan ang kanyang ulo. Hindi maaaring mangyari ito. Ang aking minamahal na asawa, na si Bulma, ay pinatay niya ng walang alinlangan. Bigla na lang, maraming mga kidlat ang lumalabas mula sa katawan ni Vegeta. Isang purple na enerhiya ang naroroon, at nagbago si Vegeta at nakamit ang Ultra Ego. Nakita ito ni Bills at siya ay sobrang nagulat. Ang mortal na yon ay nagawang ma-activate ang enerhiya ng Diyos. Paano nangyari iyon? Si Vegeta, na hindi makontrol ang kanyang galit, ay mabilis na sumugod kay Bills upang simulan itong bugbugin, pero kumpara kanina, mas malakas na ang mga suntok ni Vegeta at tumatama na, kaya't si Bills ay nagsimulang takpan ang kanyang sarili, mula sa mga atake ni Vegeta. Nakaya niyang madagdagan ang kanyang kapangyarihan, nang siya ay biglang magalit, dahil dito, hindi ko siya papatayin at may plano ako para sa kanya, nang biglang, pinatama ni Vegeta kay Bills ang napakalakas na sipa, kaya natakot na itong lumapit pa kay Vegeta. Agad na nagpakawala si Vegeta ng napakaraming ki blast patungo kay Bills, ngunit kahit na nakamit ni Vegeta ang kapangyarihan ng Ultra Ego, hindi sapat ang kanyang kapangyarihan upang magseryoso si Bills. Inilabas ni Bills ang isang bola ng Hawkeye Energy para kay Vegeta, at ginamit ni Vegeta ang kanyang dalawang kamay upang pigilan ito, ngunit habang sinusubukang gawin iyon, unti-unti nang nawawalan ng lakas ang kanyang katawan. Gagawin kitang alipin, Vegeta. Mental slavery without limit, ang teknik ay ipapatama kay Vegeta, kaya't ang kanyang katawan ay magiging paralyzed. Inalis ni Bills ang kanyang enerhiyang Hawkeye, habang si Vegeta, sa kanyang isip ay sinusubukang labanan ang teknik ni Bills. Nawala ang transformation ng Ultra Ego sa katawan ni Vegeta, at bumalik ito sa kanyang base form. Mr. Bills, paano mo nagawang gamitin ang malupit na teknik na iyon kay Vegeta? Siya ang sisihin mo, Whis. Bukod dito, alam ko ang potensyal na mayroon siya sa hinaharap. Kung susubukan kong palakasin siya, maaaring maging kapaki-pakinabang siya sa akin. Lampas na sa 3 minuto at hindi pa rin bumibigay si Vegeta sa pagkontrol ni Master Bills sa kanya. Patuloy pa rin siyang lumalaban, ngunit hindi na siya magtatagal at susuko na siya, at makokontrol ko na siya. Sa loob ni Vegeta,
makikita ang libu-libong mga clone ni Bills na pinapalibutan si Vegeta. Nawawala na ang aking mga alaala. Hindi ko na kayang kontrolin ang aking sarili, ngunit sa kabila ng kagustuhan ni Vegeta na makawala, ang kanyang katawan ay magiging kontrolado na ni Bills. Mukhang nagtagumpay ka na, Master Bills. Pagkatapos kontrolin si Vegeta, malakas na tumawa siya. Hahaha, mukhang nakakuha ako ng napakagandang bagay ngayon. Dahil sa sakripisyo ni Vegeta, papatawarin ko ang lahat ng mga tao. Huwag niyo na ako ulit abalahin pa. Umalis ang Diyos kasama si Vegeta, at natapos na ang flashback. Iyon pala ang nangyari. Nawala rin pala ang buhay ni Bulma dahil sa Diyos na iyon. Kailangan kong ipaghiganti siya. Umalis ka muna Gohan at makipagkita ka sa iyong pamilya. Ako naman ay pupunta rin sa iyong ina, Gohan. Bukas, aalis tayo at pupunta sa planeta ni Bills. Pumunta si Goku sa bahay ni Chi-Chi at kumatok sa pinto. Lumabas si Chi-Chi at nagyakapan sila ni Goku, tuwang-tuwa na buhay pa ito. Ganon din ang ginawa ng kanyang anak na si Goten. Sa panahong iyon, si Chi-Chi na ang nag-aalaga kay Trunks. Ama, paano ka nabuhay? Ginamit ni Miss Bulma ang Dragon Ball at sinabi ni Shenlong na naglaho na ang iyong katawan kasama ng katawan ng kapatid ko. Mahabang kwento ito anak. Sinimulan ni Goku na isalaysay ang lahat kay Goten, kay Chi-Chi, at kay Trunks. Samantala, dumating si Gohan sa bahay ni Fidel. Hindi katulad ng kanyang ama, hindi niya makita ang kanyang pamilya. Hindi sinabi ni Krillin sa kanya ang natitirang bahagi ng kanyang kwento, dahil hindi niya alam kung paano ito matatanggap ni Gohan, at sinabi na ni Krillin, ang iyong asawa at anak na babae ay namatay sa kamay ng Diyos na iyon, Gohan. Nang pumasok siya, makakakita siya ng sulat sa sahig. Habang binabasa niya ang sulat ni Fidel, hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Alam ni Fidel na kung haharapin niya ang Diyos na iyon, mawawala ang kanyang buhay, pero lumaban pa rin siya para kay Gohan. Ito ay hindi maaari, pagbabayarin ko siya. Biglang sumabog ang bahay ni Gohan, at ang napakalakas na purple na ilaw ay lumabas mula rito. Ginamit ni Gohan ang Super Saiyan Purple God. Mararamdaman ang ki ni Gohan sa lahat ng mga universe, at ang lahat ng mga Diyos ay sobrang nagulat at natakot sa lakas ng ki ni Gohan. Si Goku na nakikipag-usap sa kanyang pamilya ay agad na umalis sa kanyang bahay. Lumipad siya papunta kay Gohan ng mabilis, at dumating si Goku at sinabihan si Gohan na kumalma, ngunit hindi ito pinansin ni Gohan. Galit na galit siya. Ama, huwag mo akong pigilan. Pinatay ng Diyos na iyon ang aking anak at si Fidel. Kailangan kong ipaghiganti sila, pagbabayarin ko siya. Okay Gohan, kung iyon ang nais mo. Kasama si Goku, lumipad si Gohan ng mabilis patungo sa planeta ni Bills. Tatagal lamang ito ng 3 minuto para marating nila ito. Habang sila ay papalapit, nagising si Whis na lubos na kinakabahan. Nararamdaman ko ang dalawang ki na papalapit ng mabilis sa atin. Ang isa sa kanila ay may napakalakas na kapangyarihan. Dahil doon, hindi mapigilan ng aking katawan na manginig. Sino ang dalawang tao na ito? Agad na magigising si Bills. Whis, nararamdaman mo ba iyon? Oo Master Bills, at napakalakas nila. Mas mabuting maghanda ka na. Dahil nararamdaman ko ang isang malakas at mapanirang enerhiya sa isa sa kanila. Lalabas sina Beerus at Whis sa kanilang bahay, at maghihintay sa dalawang nilalang na may nakakatakot na kapangyarihan. Agad na darating sina Goku at si Gohan, at magkakaroon ng malaking pagsabog sa kanilang pagdating, at sasabihin ni Gohan, na sobrang nagagalit, Bills, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking anak at asawa.